Hello sa inyo mga kapatid. Pagpapatuloy lang natin yung pinag-usapan natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Basta tayo sa love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. Ang sunod ay, it is not self-seeking. Yan, so ano ba yung definition natin ng selfish love? Self-seeking love. Ito yung parang tinatawag na transactional, di ba? Na dapat may ibigay muna sa'yo before mo ibigay yung gusto nila. Kumbaga, pag minahal mo ako ng ganito, mamahalin din kita ng ganito. Pag hindi mo ko tinuro ng ganito, hindi rin kita ituturo ng ganito. So, kumbaga, laging ikaw yung may makuha kaysa ikaw yung magbigay. Ayan. Pero, sobrang ganda niya kasi sobrang opposite niya kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Makikita yan sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yung world, kinreate siya for us. Pag-isipan mo mabuti. Kinreate siya for us, hindi yung tao. Kinreate para sa mundo. Hindi siya kinreate para sa earth. Hindi tayo laman lang ng earth. Yung earth, kinreate siya for us to enjoy, di ba? To satisfy our needs, di ba? Kumbaga, kasi nga sabi ng Diyos, nung ginawa niya yung in 6 days, di ba? Na it was good, meaning, kumbaga sa standard ng mundo, standard na ng Diyos yung good eh. So, meaning nun, more than perfect. Kung worldly standard yun, sobrang ganda sa paningin ng Diyos yung mga creation niya. But, di ba, naging pangit kasi nga, nung sumuway sila Adan at Eva. Then, to add the long story short, pumasok yung kasalanan, and that sin separated us from the love of God. Now, syempre, yung Diyos, sobrang selfless niya. Ayaw niyang mahihiwalay ka sa kanya. Ayaw niyang hindi ka makikipisan sa saya, sa joy niya, di ba? Kaya niya pinadala si Jesus for you and for me to believe in Him para yung sin, di ba? Pag tinanggap mo si Jesus, kapatid, yung pagkakapako niya sa cross, pinaniwalaan mo, napako siya sa cross, namatay siya at nabuhay siyang muli at siya na yung tagapagligtas mo. Your sins will be forgiven. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins to Him, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, meaning, yung sin na nagsiseparate sa Diyos, aba, bakit sa tingin mo? God doesn't see you anymore when you believe in Jesus. Diba? God doesn't see me or you. Diba? Kasi tayo, makasalanan tayo. Wala tayong pag-asa kung wala yung Diyos. Now, kung tinanggap mo si Jesus, Savior mo na siya. Ang sinasabi sa Bible, God doesn't see your righteousness anymore. Na kahit anong gawin mong tama, hindi yan makakatapat para mapunta sa langit. Hindi. Kahit anong mabuting gawin mo, hindi mo mapunta sa langit. Kasi sabi ng Diyos, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Meaning, isa lang. Hindi works mo. Hindi mga ginagawa mo. Gagawin mo lang yung mga works, yung mga mabuting gawa, kasi mahal mo yung Diyos. Diba? Pero it's not because of the work that you will be saved. Diba? Kaya pag inisip mo, minahal ka na ng Diyos, kailangan mo siyang tanggapin. Tinanggap mo siya, erase na yung sin, wala na, ang nakikita na sa iyo si Jesus. You can now come to God. You can now say, Father, Abba Father. Kaya mo nang tumawag sa Diyos ng Ama. Meaning, bumalik na yung connection. Diba? Kapatid, kung nadidismaya ka ngayon sa mga ginagawa mo, hindi ka makasunod sa Diyos, mga ginagawa mo, mga kasalanan, kapatid, sinasabi ko sa iyo, one repentance away. Isang ask lang sa Ama na, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Kasi, bakit? Ba't ka papatawarin ng Diyos? Hindi na nakikita ng Diyos, ikaw, di ba? Nakikita niya si Jesus na nasa puso mo. Diba? Kung patuloy kang nagtitiwala sa Diyos, patuloy mo siyang pininiwalaan na He can change you. Diba? That it's only by the power of His Spirit that you can be changed. You will be changed. Kaya huwag ka masyadong ma-discourage. Kung ano may mga nangyayari sa buhay mo, diba? Just believe. Believe in God that He had already redeemed you. Just have to believe. Wala nang iba. So kapatid, ang kailangan lang natin gawin ay maniwala sa Diyos at sa mga kaya niyang gawin. Kaya nga sa prayer ni Jesus, di ba? Laging una, Father God in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come and your will be done. Meaning, pag inuna mong inisip kung sino yung Diyos at kung malaki yung Diyos mo, di ba? Kasi kung maliit yan, ay mas lalo kang mamumblema. Meaning, isipin mo, hindi kaya ng Diyos yan.
Ay, ano, yung ganyan problema, hindi ko alam kung masosolusyonan ng Diyos yan. Kasi maliit yung Diyos mo, maliit yung pagkakatingin mo sa Diyos na gumawa, na lumikha ng langit, lupa. Ay wow, 'di ba? Kaya when you pray, 'di ba, sabi, i-recognize mo kung sino yung Diyos. Tingnan mo siya mabuti. Actually, itong this week, may kilala ako na, kasi nag-usap kami ganyan, sabi ko, kasi sometimes medyo ungrateful siya. Mabilis sumama yung loob, 'di ba? Mabilis magalit. Sinabi ko sa kanya na ano, try mo lang, mag-pray ka lang with thanksgiving lang sa Diyos. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. If there will be changes, ganyan. And then, ayun nga, parang natapos, puro thank you lang siya. Tapos there's this instance na nag-movie siya. Alam niyo na mga movie, ganyan. Medyo reckless minsan. Tapos muntik na silang mabangga. Sa pagkakakilala ko sa kanya, madalas yan, ang unang-unang ano, is galit, inis, ganyan, magrereklamo na yan. Pero at that time, sabi niya, napa-thank you na lang siya sa Lord. Kasi nga, iningatan siya, ganyan. Kumbaga, hindi siya, sobrang kalmado nung, sobrang peaceful nung pag-iisip niya. Nag-pray lang siya na ingatan, yun nga, na wala nang mangyari pang mga away, ganun. So, praise God na, ayun, sometimes we just forget that there's a lot of things that we need to thank God for, that we do not need to focus on the problem, but to focus, di ba, dun sa nagbibigay na solution. That sometimes we just have to thank God that we're still alive, and by His grace that we can still move, we can still breathe, di ba? Good. Di ba, nakakahinga ka pa ng hangin, hindi pag carbon dioxide na yan, patay ka, di ba? There's a lot of things that we have to thank God for, and I hope that you consider God, to thank Him. Na wag mong tingnan una yung problema. Hindi siya self-seeking God. He always wants the good for you. He always wants the best for you. All good things comes from God. Tandaan mo mabuti yan, kapatid. Pero I will end this on Romans 8:23. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Ayan. So, don't look at the problem, don't look at the circumstances. Always look to the one who gives the solution, and that's Jesus. Have a blessed day, kapatid.